Nasa Kota Kinabalu, Malaysia na raw si Emmanuel Amalillo, ang may-ari ng Aman Futures Group, na di umano'y ng biktima sa libo-libong investors. Isang task force ang binuo para tutukan ang itinuturing na ngayong isa sa pinakamalaking investment scam sa kasaysayan ng Pilipinas. Iniimbestigahan na rin ngayon ang aligasyong kasama raw sa mga na-invest ang pondo ng gobyerno. Live mula sa Quezon City, may report si Rafi Tima. Rafi? Nagsasama-sama na nga, Jessica, ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para hanapin at panagutin nga ang mga tao sa likod ng sinasabi ng pinakamalaking investment scam sa kasaysayan ng bansa. Mula sa DFA, DOJ, Bureau of Immigration at maging ang ASEAN ay posible na umanong hinga ng tulong ng NBI para matunto ang mga utak ng pyramid scam, partikular na ang bumuo ng Aman Futures Group Philippines na si Emmanuel Amalillo. Kumpleto na ang prosecution team na binuo ng Department of Justice na tututok sa di-umano'y investment scam ng Aman Futures Group. Pinatay ang aabot ng 12 bilyong piso ang tinangay raw ng kumpanya mula sa libo-libo nitong investors. Isa sa mga instructions din ng Presidente, he wants warrants of arrest as soon as possible. Kaya ang instruction ko sa NBI and NPS is wag nang hintayin lahat yung mga complaints. Ang problema, nakalabas na ng Pilipinas ang may-ari ng kumpanya na si Emmanuel Amalillo at ngayon nasa Kota Kinabalu na sa Malaysia. We confirm that he is right now in Malaysia. We could coordinate with the Malaysian government and the Interpol and the embassy so that possibly the suspect can be deported. Hindi pa tiyak kung isang Malaysian national nga si Amalillo, pero may ginagamit umano itong Malaysian name na Muhammad Sufyan Said. Posibleng mahirapan daw ipa-deport si Amalillo, lalo't walang extradition treaty ang Pilipinas sa Malaysia. Pero sisikapin daw ng mga otoridad na mapanagot siya. There is actually, sa ASEAN, meron tinatawag na MLAT, yung Mutual Legal Assistance Treaty. We can invoke that. And also the NBI has already been in touch with the Embassy of Malaysia. Ayon sa Bureau of Immigration, may sariling eroplano at sasakyang pandagat daw si Amalillo, kaya hindi raw malayong nakapuslit siya sa backdoor ng bansa. Posible rin daw na hindi dumaan si Amalillo sa immigration ng Malaysia. They can easily go through Zamboanga, Basilan, and go directly towards Taganat. This is the Turtle Island, and from the Turtle Island, less than an hour, you can be in Sandakan already. Ayon sa NBI Pagadian, noong Setyembre pa nakaalis si Amalillo sa lugar. Pinaghahanap na sa ngayon ng iba pang opisyal ng kumpanya at mga ahenteng sangkot sa di-umano'y investment scam. Sinibak na sa pwestong Provincial Police Director ng Zamboanga del Sur, maging ang hepe ng Pagadian City Police para bigyang daan ang investigasyon. Tinututukan naman ng DILG ang aligasyong na-invest din sa scam ang pondo ng lokal na pamahalaan ng Pagadian City. Inamin ni Pagadian Mayor Samuel Co na nag-invest siya ng 5 milyong piso sa Aman Futures Group, pero galing daw ito sa sarili niyang bulsa at hindi sa pondo ng LGU. Official investing their personal money is no problem at all. That is if you use your internal revenue allotment or the IRA. Yes, I would welcome the investigation of DOJ. Patuloy naman ang pagdagdag ng mga galit na nagrereklamo laban sa Aman Futures Group. Nitong Sabado, nasunog ang 2 bahay ng mga itinuturong recruiter sa scam. Kabilang ang bahay ng ama ng isa sa mga empleyado ng kumpanya na si Fernando Luna. Talagay ko, ito na lang yung galit, yung frustration ng mga investor. Nitong Martes naman, natagpuang patay ang LTO Pagadian officer na si Anwar Zainal sa Tambulik, Zamboanga del Sur. Isa sa tinitinang motibo sa krimen ang pagkakasangkot di umano nito sa Aman Futures Group. Hindi pa rin natin ma-develop yung incident na yan na connected with Aman. Ang motibo na maibibigay namin ng personal grudge. Sa ngayon, Jessica, ay minamadali na raw ang pag-file ng isang malakas na kaso para sa lalong madaling panahon ay makapag-issue na ng warrant of arrest laban sa mga pasimuno ng investment scam. Jessica? Okay, Rafi, 100% sigurado ba na nasa Malaysia o Kota Kinabalu itong si Amalillo? Yes, Jessica, ito yung base na rin sa mga account daw ng mga galit na mga investors nitong si Amalillo dahil ang ilan sa kanila nagpunta mismo sa Kota Kinabalu o sa ating impormasyon na binanggit sa atin ng Bureau of Immigration ay merong bahay itong si Amalillo doon sa Kota Kinabalu at pinuntahan ito ng ibang investment. Kanya lang ay yung mga nagpuntang investment doon ay hindi rin nakaporma dahil marami daw mga security guard
itong si Amalilio at ito yung kanilang isinumbong sa NBI na nasa Pagadian, Jessica. Okay, pinuntahan siya ng ilang investor doon sa Malaysia. Yes, Jessica. Nagtungo raw sila doon para nga talagang sigilin siya. Apparently, alam na nila itong lugar nitong si Amalilio doon kung kaya't meron din namang kakayahan itong mga investors na ito. Ito yung kanyang malalaking investors at nung hindi na nga siya makontak ay sinadya nila sa kanyang bahay sa Kota Kinabalu pero wala rin silang nagawa dahil nga raw daw may mga security guards itong si Amalilio, Jessica. Okay, in the meantime, itinatanggi ng mayor ng Pagadian na may pondo ng gobyerno na nai-invest dito sa Aman Futures Group na ito. Yes, Jessica, ito yung kanyang tinatanggi. Hindi naman daw galing sa kanyang IRA. Itong 5 milyong pisong kanyang ininvest at galing daw sa sariling bulsa. Pero meron pang ibang mga local governments sa Jessica na inimbestigahan ng NBI katulad ng mga nasa Central Mindanao na posibleng nag-invest dito sa Aman Futures Group. At kanilang tinitinan kung galing nga sa pera ng gobyerno ang perang ginamit sa investment, Jessica. Okay, maraming salamat, Rafi Tima.